So what's up mga guys, welcome again to Richard Kabili Vlog. And today, so andito tayo ngayon sa Diversion yan. At ayun na nga guys, dahil ang ating sasakyan is almost magwa 1 year na. So kailangan natin na i-change oil na. Ang pag-change oil nga pala base sa ating yung pinakang maggagawa. So kung napanood nyo yung vlog ko doon sa may Motec, so sabi niya 8 months to 1 year ang ating gagawin na change oil. Sikip? Sikip ba? Sikip? Asya? Sikip 8 months or 1 year. Yung 8 months na yon, so yun yung tagal dahil ang ating sasakyan is kailangan i-change oil. Depende sa langis na gagamitin nyo. Ang gamit natin is polysynthetic. Dahil polysynthetic yung ating gamit, so kailangan natin mag-change oil ng, kung kayo laging araw-araw na gamit, 10,000 km. Pero pagka madalang naman gamitin, kahit wala pang 10,000 km yung inyong natakbo, at 8 months to 1 year na, so kailangan na rin nating palitan. Dahil nga ang langis ng ating sasakyan is may expiration. Kumbaga pag lalot na sa makina naman yan, talagang kailangan palitan. Yan guys, dito kami pupunta sa kanan sa may Motec. So ito, anong oras na? 7:30. O 7:40. So tama-tama guys, pupunta tayo sa Motec. Gantong oras dapat para maagap. Dapat nga maagap-agap pa, mga alas 7 lang. Wala pa alas 7 para kaunahan kayo sa pila. Pero doon naman minsan may pila, minsan wala. Kaya mas maganda, mas maagap para mas mabilis kayong maservisyohan ng mga ating mekaniko. Dito lang yan sa dito sa may Diversion papuntang Maynila. So siguro mga 2 kilometers lang. Basta yan, dito makalampas ng tulay. So may dadaanan pa tayo di ang mga isa pang tulay na maliit bago tayo makarating doon sa Motec. Yan, sana wala pila para kaunahan tayo. Motec. Yan, Motec is gawaan ng mga sasakyan dito sa Lucena. Hindi, Omega Tune. Omega Tune? Ba't na iba na? Hindi naman, ay. Mega Tune na ang nakalagay, Omega Tune. Kuya! Hindi, ito. Ito nga ba yung Motec? Ba't Mega Tune na? Binago na po. Binago na? Sige. Ako'y papa. Ay, lalaki. Yan guys, Omega Tune na daw ito, Lucena. So dito na rin tayo, dito tayo may record ay kay kuya, yun yung ating lagi nagme-mekaniko sa atin. Yan guys, nandito tayo sa Motec. Hindi na pala Motec, ano na tago, Mega Tune. Good morning. Papa, 8 months na yung na yan, yung langis. 8 months na pa Oo. Diba sabi mo 8 months to 1 year? Papaano ko na. Yan guys, i-rotate natin yung gulong. Nang yung pinakang nagabot ay yung panguna. Yung hulihan natin parang hindi nababawasan ng Maluwag na yan? Maluwag. Tigas. Paparotate natin yung gulong. Yun si babaw. Ano kaya ay? Parang nung nakaraan. Yan, pinechange oil na. Ang ilalim natin. Lock na gawa pag karawas natin. Mega Tune. Kaya ba't binago ang pangalan? Hindi na po nirenew
Sa Mutek, tapos na. Bago na ang ano. Kaya pala sa ko ano rin na nga ba? Ang guys, sini-change oil na. Medyo may itim na rin ang ano. Ayos lang. Di ba 10,000 naman ang ano, 5,000 pala, pero naka 8 months na nga. Medyo ano na rin. Kaya dapat ay laging basta't umidad ay ano, kalit. Kasi pagka kasi dito lang, mayroon ka ng 10,000 dito. Oo. Ako'y nalayo lang ay madalang pag kami may namamasyal sa malayo-layong konti. May mga 10,000 nga dito, hirap sa isang Oo. Ay, akin naka 5,000. Ako medyo na biyahe ng kaunting malayo-layo ay. Pero sa pool bilhin ko yung isang beses pa ako nagkabiti ay. Ayaw ngayon para nami-maintain yung linis ng makina. Oo. Oo, mas mahalaga palit nga na lang. Langis ang nagdadala ng ano ay. Si Kuya din ang nakaraang naggagawa sa atin. Change oil uli. Ayan guys, yung may langis tayong natira, so pwede pa daw naman yun. So tatry na titingnan ni Kuya kung aring pandagdag pa kung gaano kadami. So yun may kalahati, 2 kalahati ang isinasalin na. So magagamit pa daw naman, okay pa daw naman, kaya dadagdag na lang natin to sa ating pang change oil. Ano kaya makapal pang ano? Makapal pa po. Hindi pa naman aabot sa susunod na change oil. Ay, Sobra-sobra pa. Yan, ayos pa naman yung ating brake pad. Ang dalawang piso eh. Mga 2 change oil pa. Hindi na tumakbo kayo katamad na. Hindi naman ako kasi nung bagalaan pa itong magpatakbo. Mahirap kasi pag kayong matulin. Biglang preno ano. Yan, matinisip sa brake pad. Oo. Engine brake lang. Yan, pinapalinis ko na rin ito Kuya. Yung sa preno. Yan guys, yung preno natin makapal pa. Ayos lang, walang tagas. Yung nakaraan guys, ito pinapaltan to. Medyo may tagas na ng konti kaya pinapaltan natin. Pero okay na yan. Basta kahit kaunting ano, so palit nga agad. Kaya lang ay kailangan ng budget. Yan, nareo to yung pang-align ng gulong. Align na ng gulong yan. Aray. Ayan, pwede yan. Oo. Hindi pa naman. Ayos pa naman. Yan. Guys, pinagpalit ko na ng gulong. Linis filter, saka yung sa loob. Filter ng cabin ata yung tawag din. Maganda pa. Ayan guys, yun, mayroon tong indication na F sa ibabaw, ibig sabihin full, saka may data. Natapos na nga ang ating pagpapa-change oil. At andito na rin lang tayo sa Lucena. So dadaan na rin tayo ng Grand Central sa may BIR at mayroon tayong aasikasuhin. Change oil. Makakadaan tayo dito sa ilalim ng overpass ng Lucena. Vertical clearance 5.3. Ha? Yan. Wow, ano to? Naka-experience. Busina dapat ay bubusina. Dapat ay bubusina para tut. Guys, ayun, natapos na yung ating change oil at ayun, ready na ulit tayo sa mga malayuan na biyahe. So tatry natin, so samahan nyo ang ating travel with my Ion. So guys, dito kami sa may Grand Terminal at ayun na nga, dahil ngayon is, ano nga ngayon? May
May 14, last day of filing bukas ng mga first quarter ng gaya nung sa atin 1701Q. So walang dumating na email doon sa akin na email na kailangan ay ma-receive ko para sa pruweba na ako ay nagbayad. Yan guys, nandito tayo sa BIR para ating tingnan or itanong kung pumasok ba yung ating pinail, yung 1701Q sa mga vlogger dyan. So yung 1701Q pag hindi pumasok, so ating i-check, papa-check natin. Nakaraan nagpunta na rin ako kaso offline. So ngayon tatry natin baka online na. So para sure naman at walang maging problema do sa filing ng ating BIR as a creator or video creator. So kailangan nating mag-file ng mga BIR. So kailangan nating magbayad ng tax. So kumikita tayo from ibang bansa or dollar, kaya naman kailangan nating magbayad ng tamang tax. Yan guys, andito na ulit tayo. Yan, dito naman lapit-lapit ang mga government facility. Yan, SSS, BIR, dyan, yung mga dinaanan natin kanina, PhilHealth. Tapos ano pa ba nun? Basta Pag-ibig, madami guys. So hanap lang tayo dito ng parking lot. Yan guys, ang ating nagastos is total. Ito, dito muna sa change oil. So ang oil filter 1.5 ba yun? 1.5 yung ating nagastos sa oil tsaka oil filter. Dahil may dala tayong kalahati na langis nung nakaraang balik natin or nakaraang change oil natin. So bali dalawa lang na langis ang ating nagastos, kaya total of 1.5 lang. Dito naman nagpa-clean na rin tayo ng brake cleaner. So bali umabot ng 990. Tapos additional yung wheel balance na dalawa natin sa una. So in case now na halimbawa tumakbo tayo ng mga mabilis para hindi pumalag yung ating manubela, wheel balance. Tama-tama nagpalipat tayo ng gulong pauna. So pina-wheel balance na natin, so 500 siya. So nalagyan ng isang tingga, 48. So sa total of 1.5 din, 1.538. Kaya umabot ng 3,110.5 yung ating binayaran. So ayun guys, yun lang sa ating change oil ng ating Hyundai. So napakahalaga ng pag-change oil, kaya naman tips ko, so kada gamit nyo ng sasakyan, maglagay kayo ng maintenance. So ayan, car maintenance natin. So kada gamit natin, so naglalagay ako ng kada isang punta natin. Halimbawa medyo malapit, 100 pesos. Pero pagka medyo malayo na, siguro mga 200, 300, depende sa layo. Yun ang ginagawa kong maintenance. Kaya naman, so nakalibre na tayo ng pang maintenance. So sobra pa, mayroon pa tayong pang renew. So malapit na rin i-renew yung ating sasakyan. So ito na nga, napakahalaga ng pagtatabi or pagsisave ng maintenance. So hindi ka nadudukot ng bulsa dahil maganit ang pagdukot ng bulsa. Halimbawa 3,000 agad, o yung laking bagay noon. Kapag mayroon kang itinatabi, mayroon kang dudukutin. Pag may sinuksok, may kukunin. Ayun guys, napakahalaga ng maintenance, lalo na sa mga sasakyan. Kailangan natin ma-maintain yung pinakang pang buong sasakyan natin. So sa pamamagitan ng pagtatabi natin ng pera, yun na nga, para magawa natin yung proper maintenance ng ating sasakyan. So okay, yun lang. At dito na tayo sa BIR. So checkin natin yung ating pinakang bayad ng 1701Q. So okay guys, samahan nyo ko sa BIR. Pero bawal doon ang cellphone, kaya naman, so papaliwanag ko na lang maya. Abangan nyo na lang ako. Okay, let's go. So guys, galing na ako sa loob ng BIR. Yan, nandito tayo sa mga jack. So galing na ako sa loob at ang nangyari nga is offline pa rin. Nung nakaraang punta natin, offline din. Ngayon offline na naman. Tinanong ko kung anong kailangan gawin kapag ganong nag-file ka ng 1701K or kahit anong file pa yan, basta't hindi pumasok is, so pwede daw tayo mag-resubmit. Hindi pa daw naman deadline. Ang deadline ngayon is bukas pa. So ngayon 14, bukas pa ang deadline 15.
Kaya naman pwede pa daw tayo mag-refile. So pagka nag-file tayo mamaya at naging okay naman, successful, so ang gagawin ko na lang, sabi ko, pipicturean ko na lang or bibidyohan yung pinakang pagsasubmit ko para may pruweba tayo na nag-submit. Dahil ganun nga, gaya nito, pag walang pumasok na pruweba na email sa atin, so possible na magkaroon tayo ng problema, wala tayong ebidensya na nag-submit tayo. Kaya naman, gagawin ko, bibidyohan ko. Nakaraan din natin nabidyohan yun, nasala ko ay hindi ko nabidyohan yung pinakang pagpapile ko. Kaya naman, nung walang dumating, so kailangan nating ipaalam or kailangan nating maalaman doon sa main ng BIR kung pumasok na ba. So ganun lang yun. Kaya naman guys, hanggang dito na lang ang ating vlog for today para sa ating gala ngayong araw na ito. So okay, salamat sa panonood.